fire nandun pa rin. Sabi nga ni Frank, belly in the fire. Fire in the belly. There should always be fire in the belly. Kailangan tuloy ang laban. Dahil yung Coco Levy na alam nyo ay sa inyo, ay ngayon ay nawawala. At hinihingi nyo pa rin hinihingi sa pamamagitan ng paghingi ng training, sa paghingi ng mga seats. Pero sa totoo lang kahit, ang Coco Levy ay magiging isang instrumento sana para modernisa ang coconut industry. Okay, so kung titingnan natin ngayon, ang coconut industry ay dinudumina ng mga matatayog na mga niyog. Matatayog ng mga matatanda ng mga niyog. Karamihan mga 70 years old na. Tinanim pa ng mga lolo natin. Ngayon po, konti na lang ang mga bunga ng mga ito. Subalit, hindi pa rin nakakahabol yung tinatawag natin coconut replantation. Kung gusto natin abutin yung mataas na produktibidad ng mga niyugan, ang IRDF ay nagpapalaganap ng tinatawag natin diversified model, diversified farming. Mamaya papaliwanag yun ni Edwin Pabilonia. Pero ito ngayon, ang mga niyugan na kung saan may programa ang IRDF, umaabot na sa 80 nuts per year ang ani nito. Samantalang ang national average ay 40 nuts lamang. So, dumoble na. Pero nagawa yon sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga niyog, tinatawag nating soil and water management technique ng mulching, pagtatanim ng mga nitrogen fixing ng mga halaman sa ilalim ng mga niyog, at syempre pagtatanim ng mga bagong niyog. Okay, yung mga bagong niyog, yun ang nawawala ngayon. Kasi pag nagtanim ka, syempre magkakaroon ng agam-agam yung mga magsasaka. Mga matatanda na rin mga magsasaka, kung papalitan mo yung niyog, aabutin pa ng ilang taon upang kumita uli o magkaroon ng bunga. So, kombinasyon po yan ng pag-aalaga ng kabuhayan, pag-diversify o pag-tatanim ng iba pa habang tinatanim natin yung mga bagong niyog. Okay, so ngayon, maraming mga pwedeng magawa ang Coco Levy Fund. So, totoo lang. Ginagawa ng mga NGOs ngayon, limitado ang aming resources. Pero kung andyan yung government funds, 77 billion, sigurado ako, makikita natin may pagbabago ang mga niyugan, yayaman din yung mga pagdiniyog. Okay? Lalo na kung hindi lang tayo aani ng mga walnut at mga copra, kundi kayo na mismo mga magdiniyog ang magpoproseso nito sa oil, sa mantika, na lahat naman tayo gumagamit ng mantika at iba pa mga produkto. Okay? At mahalaga dyan yung Coco Levy Fund, kung siseryosohin na. Okay? Yung susunod na topic, ano na yung mantika? Drama. So, nakita natin yung mga structural causes at medyo talagang nangihinayang tayo sa 4 na dekada. Halos 2 henerasyon yan na hindi makahulagpos sa kahirapan, 2 henerasyon. O 3 henerasyon ng mga magsasaka. Ngayon, karamihan ng mga magsasaka ay mga 58, 60 years old. Ayaw natin na ang susunod na henerasyon na ayaw na nga naman magsaka, ay tuluyan na nga mawala na itong agrikultura, maging dependent na tayo sa importation. No? So, tingnan natin paano mas pinalalala din yung kahirapan sa agrikultura, ang kawalan ng produktibidad, ang pagkababa ng ani at kawalan ng kita ng magsaka ng patuloy na paglala naman ng klima natin dulot ng global warming. At hindi lang yun, dulot din ng mga global events na nagiging volatile or hindi na
matatag, no, yung mga presyuhan ng mga commodities. So, convergence ng volatility and climate chaos. Gusto kong imbitahan dito si Dean Rene Ofreneo at Sir J. Laksamana. So, mauna muna si Dean Rene Ofreneo, ang ating presidente, upang talakayin ito, yung mga global events that lead to the volatile commodity market, at the same time, yung global climate na nangyayari ngayon. Ngayon, nararamdaman na natin yung tindi ng El Nino, halos di na tayo lumabas ng bahay, pero lalo ang epekto nito sa pagsasama. Dito na po kayo. Yan. Kasi yung po yung mic na